Thank you, Lord, for uh, the lunch, Lord. Sa blessing po na ito ng aming mga kapatiran na nag-prepare. Sila Sister May, sila Sister Jane. Sa fellowship, Panginoon Ama, na meron din po kami. Maraming salamat, Panginoon Ama. At ngayon muli kami magpapatuloy sa pag-aaral ng inyong salita at aming dalangin na muli inyo pong tulungan kami na maunawaan ito at mai-apply ang bawat katotohanan na ito sa aming buhay upang kami ay lumago kay Kristo at kayo ay aming mabigyan ng kaluwalhatian. So, bless us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. So, we will be studying yung second part po natin, why do we serve? Siguro marami tayong mga naging dahilan na maglingkod sa church nung una tayong nag-serve. Okay, may mga reasons tayo. Siguro for some of you, medyo tagal niya na nag-serve, ano? Dahil sino ba pinakamatagal ng Christian sa inyo dito? Sister Blue ba? Si Glory ba? Mas nauna ba si Glory? Okay. So, mas nauna si Sister Glory. So, siguro may reason ka noon, di ba? Siyempre, yung mga iba din, lahat tayo may reason. Siyempre, si Elaine din may reason. Hindi natin alam kung ano yung reason mo. Kung bakit ka ngayon nandito. Bakit nga ba? Okay? Siyempre, yung iba magiging reason. Siyempre, ang ganda boses ko eh. Okay? Kaya ako gustong mag-join ng worship team. Kaya yung iba, hindi, magaling ako magbilang ng pera. Hinahawakan ko lang, alam ko na kung magkano. So, finance team ako. Okay? Mahilig ako sa bata, kaya ako mag-join sa children's ministry. Maganda ang ngiti ko at malambot ang aking mga kamay. Kaya ako nasa ushering team. Dahil siguro naisip mo maglingkod, kasi lahat naglilingkod sa Panginoon, kaya ako na din maglilingkod. Okay? Ang iba nakabase sa kakayanan, ang iba nakabase sa ibang tao. Kung kayo ay aking tatanungin, why do you serve? Minsan mali po yung, siyempre initially, dahil bago pa lang tayong Christian, madalas mali yung reason. Okay, o yung motives natin. Pero alam natin na nanggagaling sa Panginoon yung puso natin na gusto nating mag-serve. Pero bilang bagong mananampalataya, minsan hindi pa ganong kalinaw biblically. Siguro nasagot ko na ito kanina sa una nating pag-aaral dahil tayo ay nabago na ng gospel. Dahil tayo ay napalaya na sa ating pagkakaalipin sa kasalanan at sa ating mga sarili. At dahil tayo ay pinalaya na ng Diyos upang tayo ay maglingkod na para sa Kanya. Okay? So nagsimula ang lahat ng ito dahil sa biyaya ng kaligtasan na ating natanggap. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit tayo nag-serve para sa ating Diyos, sa ating church, para sa wala pa kay Kristo Jesus, ay dahil tayo ay mainly, we are followers of Jesus Christ. Okay? So, if you are a Christian, you are a disciple. And a disciple is a follower of Christ. At mahalaga bilang mga followers o disciples ng ating Panginoon ay mapaalalahanan tayo ng kanyang ginawang halimbawa. Mark 10:45, sabi nga doon, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So, si Jesus, tayo ay follower niya, siya ay naglingkod para sa atin, sundin natin yung kanyang nilakaran. Si Jesus ay dumating para maglingkod. Tayo ay niligtas ng Diyos upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya, sa ating kapwa at para makapag-evangelize. Siguro sa mga sinabi kong ito malinaw at simple lamang ang dahilan na madalas naman nating nakakalimutan. We serve because we are followers of Christ. Okay? So, ibig sabihin, every time you serve, it is a reminder of our relationship with Jesus Christ. Hindi dahil, kasi sabihin na naman ni Pastor, ako nag-serve. Hindi dahil sa akin. Nag-serve tayo because of our relationship with Christ. Dahil maraming Christian, dahil sa tagal na sa ministry, mahalaga na makita nila na, alam mo yun, kapag matagal ka na sa ministry, most of the time, nawawalan na ng gana. Okay? Minsan, hindi na nagiging prioridad yung paglilingkod. Minsan, meron ako nakausap dati na nagawa ko na ang lahat for the ministry. Ang dami ko na nagawa para sa church. So parang ang feeling niya, sobra na. Yung parang, ang dami ko na nagawa, yung iba naman. Okay? Pero we serve until we die. Tandaan po natin yan, ha? Yung mga golden girls na, ano yan? No retirement in serving, ha? Kasi even yung mga golden girls na tinatawag sa hierarchy, ang serving na lang nila is yung preparation ng
ng communion elements. Sila yung magtitimpla, sila maglalagay saan. Ngayon, nawala pa yon. Kasi nga, dahil nagkaroon ng pandemic, so ate ko kasi nagpe-prepare na ng, dati kasi ipiprepare mo yun, ipibreak yun eh. Kasi dati mga blocks siya, so syempre breaking off ba rin. So literal lang hierarchy eh. So ibibreak nila yon. So ngayon, by plastic na, di ba tayo? Sa ating pag-serve. Actually, pwede ko nga sabihin sa ate ko, yung amin, huwag mo na i-break. I-break na lang namin dito. Pag nakita nyo na lang si Elaine, yung isang buong gano'n yung sinusubo, medyo magtaka na lang kayo. Kasi mga gano'ng kalalaki yan eh. So, ibini-break yun. So, para hindi na rin makakapagod din yun yung ate ko. 800, ilalagay mo sa plastic. Mga gano'n yata, piniprepare niya eh. Kasi, hindi yata, 600 yata. 600, nung huli 500, 600. Around that number. Kasi yung hierarchy, yung attendees, it varies. Ang members kasi is 300 eh. So, iba pa doon, mga dagdag pa, mga 500. Tapos tayo, naghihingi pa ako ng 100. So, ganun karami yung kanyang ginagawa. So, we serve. Even at, ate ko nga, may sakit pa yan. Prepare pa rin yan ng communion elements. Pero yun na lang yung kanyang way of serving kasi hindi niya na kaya makapag-serve in another way. Pero mahalaga na makita po natin na kung nawawalan tayo ng gana ay magiging problema po ito. Kailangan natin mapaalalahanan ng ating mga sarili na I'm one with Christ, I'm a follower of Christ. Ano man yung nararamdaman ko, ano man yung mga sitwasyon ko, hindi po dapat tayo mawalan ng gana. Yung iba naman, in some ways, because of time sa kanilang paglilingkod, hindi nag-i-improve naman in serving. Dapat nag-i-improve tayo especially worship team. Dapat paayos ng paayos, paganda ng paganda. Okay? Kasi yung iba naman, nawawalan ng gana dahil parang naging routine. Okay? Sunday, gising ako maaga, ganito. And yung iba naman, out of, hindi ko alam kung may sinful heart or may problema lang or dala ng sitwasyon, wala ng joy. At in time, na pinaka-nakakalungkot, maraming mga Christian nawawala na rin sa ministry. Siguro, naranasan nyo na yan. Dati yung kasama sa ministry, bigla na lang sila ding nawawala. Okay? Dahil nakakalimutan ang kadahilanan kung bakit nga ba tayo naglilingkod. Okay? Kaya mamimaintain yung pag-serve natin sa ating Panginoong Diyos, sa ating kapwa, at sa mga tao na wala pa kay Kristo dahil sa ating relasyon na kay Kristo Jesus. Ikaw ba minsan ay napipilitan na lang? Okay? Nasa pagbangon mo sa umaga ng Sunday, magse-serve na naman ako. Sana wala naman sa inyong ganun, ano? Kahapon nag-practice na kami. Tapos ngayon, kailangan pa ulit pumunta ng maaga. 9 o'clock daw, sabi kanina. At hanggang 9:15 lang. Naku, layo pa naman ng bahay ko. Nandiyan ka lang naman, ano? Sana finance team na lang. Once a month lang, tapos after service. Ang dali no? Parang yung finance team. Meron ba sa inyong finance team na nasa worship team? Alam ko yung worship team, normally, pinapaisa ko lang yung ministry niyan para makapag-concentrate lang. Maliban lang kay Colin. Isa ka lang, di ba? Tapos si Glory, isa na lang din, normally. Si Blue din, ito na lang. Michelle lang. Tapos si Elaine, dalawa din pala, no? Sa children, tsaka worship team. Okay? So, ngayon, minsan nakakapagod dahil lalo na kung dalawa yung ministry mo. Ikaw ba, Elaine, nagkasabay minsan yung pag-serve? Hindi naman. Okay. So, yung iba, gusto nila finance. Magiging reason naman ng iba, ayaw ko sa children's ministry dahil makulit ang bata. Tapos maaga din yan. Hindi 9, 8:30. So, mas maaga yung call time. Okay? Ayoko din naman sa ushering dahil maaga din. So, minsan, alam mo yun, maraming iniisip yan Pero yun nga, kapag mali yung iyong pag-iisip at kinukonclude mo sa iyong sariling pag-iisip lamang yung serving sa ating Panginoon, mawawalan ka talaga ng gana to serve our God. In reality, maraming dahilan ng isang Christian pagdating sa paglilingkod. Maraming reklamo, maraming kritisismo, pero kung ikaw nga ay tunay na naligtas, nakita ang kagandahan ng kaligtasang hatid ni Jesus sa gospel na iyong napakinggan, magbabago ang iyong pananaw sa paglilingkod. So, doon mo malalaman yung kung tama din yung gospel mo.
You will continue to serve with joy despite of anything na nangyayari sa iyong buhay. Dahil ang pinaglilingkuran natin dito, unang-una, ay ang ating Diyos. Okay? Siguro magandang testimony, kaming mga pastors. Kasi we cannot not serve, di ba? Hindi kami parang prone sa, kumbaga parang hindi kami parang hindi tinatablan ng mga sitwasyon, problema. Siyempre maraming problema. May asawa ako, may anak ako, may mga concerns kami as a family. But we continue to serve. We do not let those things hinder us to serve. Okay? Minsan mahirap yan. Kaya hindi kami pagkakasunduan ni Del. Tapos mag-preach ako ng Sunday. Hirap yun. To be honest, hindi po ganun kadali. So, pag-uusapan namin yan ni Del. Alam mo yun. Siyempre, hindi naman pwedeng, sige, okay na tayo bahala na lang. Hindi pa pwedeng ganun. Kasi kailangan namin maayos yung aming relationship. Minsan na, may problema ako kay James. Siyempre, alam mo yun, mag-serve kami ng Sunday, ayaw gumising ng maaga, nakakainit ng ulo. Alam mo, nakakawalan ng concentration mo na dapat mas makakapag-serve ka. Pero ang daming mga bagay na sitwasyon. O kaya, minsan may sakit si Del, may sakit si James, maraming problema. But, syempre, in all of those things, ating tatandaan, tayo naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At nawa hindi maghinder yung situation, circumstances, maging ang mga tao na nakapaligid sa atin na hindi tayo maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya napakalaking pribilehiyo na tayo ay napalaya na sa kasalanan, napalaya na sa paglilingkod sa ating mga sarili at ngayon tinawag tayo na tinawag na tayo, hindi man tayo karapat-dapat sa anumang biyaya na ating natanggap, pero binigyan tayo ng pribilehiyo na makapaglingkod pa rin. Di ba? Hindi naman tayo deserving of salvation but binigyan tayo ng grace, binigyan tayo ng faith to believe, and at the same time, binigyan pa tayo ng privilege na maging bahagi ng kaharian ng ating Panginoong Diyos at maglingkod doon. Hindi lamang iyon, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang maglingkod sa atin at maging halimbawa, ng klase ng paglilingkod upang ating sundan para tayo ay tunay na maluwalhati ang ating Diyos. So, why we serve? We are disciples of Jesus Christ because we are followers. Because Jesus came to serve. So, we are to follow Christ. Yun lamang yun Simple lang yung Lord, ikaw ay dumating dito sa mundong ito, ako ay disciple mo, pinaglingkuran mo kami, at dapat kong sundan kung ano ang iyong naging buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 2, verse 3 to 7, siguro open nyo yung inyong mga Bibles dito. Philippians chapter 2, verses 3 to 7. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Mahalaga ito, na makita natin yan palagi. Kasi ang one hindrance of serving ay nakatingin palagi sa sarili. Tignan natin yung iba. Okay? Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Kumusta na kaya si Paano ko siya ba mapaglilingkuran ngayong araw na ito? Paano ba ako makakapag-encourage sa kanila? Kung inyong titignan, as a worship team, paano nyo ma-encourage ang mga kapatiran sa inyong pag-serve sa worship team? Di ba? By singing? Di ba? With a joyful heart. Hindi yung parang pagka kumanta kayo, rejoice, rejoice. Di ba? Parang wala. Siyempre, ini-encourage nyo silang mag-worship. Mag-worship tayo. Kunyari, for those sa mga nag-worship exhortation, paano kayo makakapag-serve sa mga kapatiran? You explain the Word of God clearly. You encourage them to see Christ, to know God. Okay? And then yung application na ito, napakabuti ng Panginoon. Tayo ngayong araw na ito ay magsama-sama na magpuri sa Kanya. So, bahalaga yung ating responsibility. Especially as we start with the exhortation and then with singing. Okay? So, when you serve, sing with joy. Hindi yung parang nakikita kayo na parang bored na bored kayong kumanta. Hindi. You pour out your heart.
in serving. Kunya, pag kasi Colleen, nagka-piano talaga. Ganun. Na-joke lang yan. Pero you pour out your heart. Ikaw din, alam niyo, yung ibang mga sa higher up, pag nakikita ko yung ibang mga pianista doon, siyempre magagaling na sila, no? Alam na nila yung chord, hindi na nila kailangan wala na silang tignan. Nag-worship sila. Habang sila nagka-piano. Kasi alam na nila kung parang yung bagsak ng kamay nila, yun na yun Parang gano'n na So they can worship together. Okay? Hindi ko naman sinasabing gano'n din kayo, no? By skill level na yung bagay na yan. Pero what I mean is, tinitignan din ni God yung heart natin kung talaga tayo nag-worship. At kapag katama yung heart natin when we worship God, as you serve in the worship team, lalabas yon. Lalabas yun. Hindi pwedeng hindi siya lumabas at hindi siya makita. Dahil anything that we do with a joyful heart will be seen in our lives. Okay? So mahalaga po na makita natin yon na yung interest ng iba tinitignan natin. I want my brothers and sisters to sing along with me and to worship God. Alam mo yon, hindi yung parang wala kang gana, kundi dapat puno po tayo ng joy sa ating paglilingkod, sa ating ministry. Parang ganun din yan Kunyari daw, as you serve in the ushering ministry, kung nakasimangot ka, good morning. Di ba, hindi ka naglilingkod. No, you're doing it out of your self-interest. Wala akong magawa Andito ako Nasira yung umaga ko kasi kailangan kong maaga dahil usher ako Di ba, yung parang ito na naman to. Aabot ko yung kamay ko, hindi naman niya iaabot. Tignan mo. Ako ganun Nung ushering ako doon sa higher up, alam ko yung hindi nag-aabot ng kamay at alam ko kung sino yung mga nag-aabot. Siyempre, kabisado ko yan Every other Sunday, sila yung natitsyempo na ako nakaschedule doon May iba talaga, pag alam kong hindi nag-aabot ng kamay, mag-good morning na lang ako. Good morning. Good morning. Pero kapag alam ko nag-aabot, iabot ko. Kasi ang hirap din Baka mamaya, inabot mo yon tapos sila, morning. Diretso lang sila. Parang gusto mong batukan ba? Hindi ko alam, syempre, you don't want to judge them, pero baka may problema nga sila dahil lahat may pinagdaraanan tayo. O kaya baka conscious lang siya, ayaw niya ng germs. Hindi natin alam. But they have their own reasons and we cannot say na hindi sila loving. Okay? But we are to serve with a joyful heart. Okay? At makikita yun. Nakasmile ka, excited ka para sa kanila. Ako nga, habang noon, nung nasa ushering ministry ako yung tagahanap ng parking. Di ba nakwento ko na yon? Tagahanap ng parking space nila. Long sleeve with necktie yun, Kasi, wala lang kaming coat. Long sleeve ang namin, ang attire namin. Hindi naman. Any long sleeves will do. Pero ngayon, white na White na sila Para makikita mo pagdating mo ng higher up. Ano ba tayo dito? Anong tawag doon? Mormon? Mormon ba? Mormon? The joke lang. May nameplate pa. Tapos na yung necktie. Tapos, ayun. Alam mo yun, while underneath the sun, may joy ka. Dito po, may parking dito. Hindi yung parang nandun ka lang. Di siya makapag-park ko. Mahanap ka. Makakahanap ka din. Mag-pray ka muna. Pray ka. Diba? Pero kapag pinaglingkuran mo sila above the responsibility mo, alam mo, encourage. Gustong-gusto ng ushering na maka-attend talaga ako. Hindi ako lalo malate pa sa kakahanap ng parking space. Gumagawa sila ng paraan. So, serve with all your heart. Kasi mahalaga po yun Okay? Kasi tinitignan natin yung interest ng ibang tao. Hindi tayo selfish. Okay? Verse 5, have this mind. Okay? Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Kasi si Jesus Christ, bumaba siya to serve and not to be served, but to serve. So yung mind ni Jesus Christ, nakatingin siya sa atin. Hindi sa kanyang sarili. Who though he was in the form of God, God pa siya, okay, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So dito makikita natin yung heart ni Jesus Christ.
Even up to death pa nga yun yung kanyang service So, ibig sabihin, para sa atin, in application, death to self. Humility. Okay, hindi dapat tayo yung parang naglilingkod na, alam mo yun, mayabang. Hindi, nandito ako to serve you. I'm willing to serve for you. Okay, na kahit hindi na masunod yung gusto ko, okay lang. Kaya gusto ko kayo ay aking mapaglingkuran. The problem, okay, tingnan natin yung problema in terms of applying this truth. Ang problema natin ay ang kasalanan. Yan naman ang madalas di ba? Madalas, ang sinusundan natin ang mind o nasa isip natin kaysa mind ng ating Panginoong Jesus. Tama ba? Kasi we have the mind of Christ, given na ito, we have the Holy Spirit, okay, we see the example of Jesus Christ, we are to follow that. Kaya nga lang, because out of our sinfulness, madalas nasusunod pa rin yung ating sarili. Hindi lamang iyon, mas controlled pa ang maraming Christian ng emotion. Be very careful with that. Okay? Kung emotion lang, kung kunyari daw, nagbabase ko sa emotion ko araw-araw o every Sunday in serving you, wala na mangyayari. Diba? Kasi ang emotion deceives Kaya daw, masama ang pakiramdam ko, wala ko talagang gana So susundin ko alin? Kung susundin ko yung emotion ko, wala na akong gana mag-serve. Hindi. Teka lang, laki nung ginawa sa akin ni Jesus Christ Siya nga namatay para sa akin. Why am I not to serve you? Diba? Parang hindi ako magkapadala sa aking emosyon. Okay? Hindi maganda yung araw ko. Okay? Kaya daw, papunta ka rito, na traffic ka ng napakatagal, pagbaba mo, muulan. Parang hindi maganda yung buong araw ko. So parang, alam mo, minsan nakabase ang maraming tao sa emotions, feelings, rather than truth. But those situations na ilalagay sa atin ng Panginoon, di ba yung inaral natin kagabi? Yung trials and temptation, anong Webes? Okay, nung Thursday night, yung definition ng trials and temptations. The Lord allows us to go through a trial, but ang nagiging problem, out of our sinfulness, nagiging temptation siya because of our sinful desires. But the Lord wants us to be sanctified. So may mga situation na ibinibigay si God sa atin, hindi naman masama. Masama ba umulan? Diba? Masama ba kung kunyari, in some way, na-traffic ka? Hindi naman. Inaalaw ni God yun. Masama sa marami if in that perspective. But those are situational. So yung situation na yon, inaalaw ni God na mangyari sa atin for us to grow. To be patient. Siguro, baka kung nagmamadali ka, baka next time, kailangan mo mas maaga pang gumising para hindi ka malate. So those are trials. Kaya nga lang, trials yun na inallow ni God for us to happen because of our sinful emotions, dun tayo ngayon nagpapadala. Okay? At imbes na mag-respond tayo biblically in believing and trusting and obeying God, nagpadala na tayo sa feelings natin rather than the truth. Okay? Be reminded, madalas kong itong itinuturo sa inyo, we are people of the truth. Okay? Tandaan po natin yon. Hindi tayo nakabase how we are to respond sa bawat situation in accordance to our feelings or emotions. Dapat nakabase tayo sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Parang kaninang umaga, nagmadali na ako dahil medyo tama-tama pa rin naman yung dating ko. Di kumakain ako. Ngayon, merong itlog na ibinigay kay Cookie kagabi. Hindi niya kinain. Yung boiled egg. Di si James nagba-vacuum. Vacuum. Siyempre naisip, dahil bata yan, i-vacuum niya ngayon yung itlog. Boiled egg siyempre hindi mo, yung vacuum namin, siya yung may roller na umiikot para kunin ngayon yung mga dust. Nag-roll over doon yung itlog sa loob. Siyempre, ang hirap baklasin nun. Dahil binabaklas ko yun from time to time Pagka madumi na Di ngayon, nandun lahat sa loob, yung itlog. Siyempre, siyempre, may emotions tayo, no? Nung una ko nakita, ay nako naman. Pero, nandun din naman si God, out of His mercy and grace. Naisip ko kaagad, magagalit ka ba? Maiinis ka ba?
Magpapadala ka ba sa emotions mo o iintindihin mo na ang gumawa niyan ay bata at hindi niya alam kung ano talaga yung magiging resulta. Hindi niya alam eh. So, syempre, by the grace of God, I thank the Lord na, okay, James, sige. Okay na yan. Make sure next time you don't do it. Now you know. Tapos sabi niya, yeah, I know. Now I know. Sabi niya gano'n. So, ano naman siya, I'm sorry, Daddy. Nag-sorry naman siya, nakita niya na yung foolishness ng kanyang ginawa. So we have a choice. Magalit, taasan ng boses, sigawan siya, or understand. Sabi nga, di ba, sino yung dating naging speaker na inatenan natin sa High Rock? Yung huli, I forgot his name. Yung nagpapirma pa tayo ng libro natin. Si Baber, hindi Bieber. Si Baber. Sabi niya nga, yung mga batang ganyan, kids do what kids do. Foolishness. Okay? So, you have to learn na huwag ka magpadala sa emotions mo. Kung hindi, intindihin mo and respond in a biblical way. So, ganun din tayo sa ating buhay. Ang problema kasi sa atin, we set our lives in accordance to what we think is right and to how our emotions move. We are people of the truth. And most of the time, yung emotions natin ay deceiving. Hindi ko sinasabi na kunyari daw namatay, namatay yung aso ko, si Cookie. Huwag kang iiyak aso lang yan. Hindi. Okay lang. Aso ko yun mahal ko yun Hindi mo pwedeng sabihin na bawal ang emotions dito. Hindi. There is a proper place for emotions. Diba? So, Brother Jay, kung emotion, bawal tumawa. Hindi. Okay lang tumawa. Part ng gift yun Pero there are situations na ang emotions natin hinders us to follow the truth. Hindi dapat. Kasi yung emotions, maaari niyan, alisin yung joy mo in terms of loving God, obeying God. So we have to be very, very, yung tamang maging maingat tayo and in how we are to understand yung situation na ating pinagdaraanan. Okay? But most of the time, we should always, sabi nga, respond in the truth. Okay? Dahil ang ating buhay ay dapat na nakapailalim sa katotohanan lamang ng salita ng Diyos. Ang susundan lamang natin ay ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa Bible. Kaya nga, dying to self Yun yung ibig sabihin ng dying to self and living for Christ. You are to consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. So, kasalanan ito, dapat patay ako dyan. Kasi namatay na si Kristo dyan Hindi na ako dapat pang namumuhay pa dyan. Okay? So, mahalaga na makita natin, truth, kalooban ng Diyos. Hindi ang feelings, hindi ang kasagutan ng nasa ating mga isip, kundi totally we submit ourselves to the truth of God's Word. What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Then, mamuhay tayo ayon sa katotohanan lamang. Hindi nagpapadala sa emosyon, hindi nagpapadala sa sarili nating kagustuhan o karunungan. Ang problem ng Christian, madalas nahuhulog tayo sa mga bagay na ito. Lahat po tayo. Ako, emotional pa rin naman ako. Emotional ako. Minsan, naiinis ako, nagagalit ako. But I have to repent about it. Okay? Kasi we're still growing pa rin naman Okay? Sino sa inyong hindi nagagalit? Diba? Sino sa inyong hindi naiinis? Lahat tayo, but we are to do it nga. Sabi ko nga yung tinuro ko sa inyo before, yung untangling emotions, nung inaral nating emotion, it must be redemptive. How we feel, must mag-respond tayo dun sa emotions and feelings natin in a redemptive way. Pag mali ito, then baguhin natin ang ating puso sa bagay na yun. Okay? Mahalaga po na makita natin ito. Hindi lamang ito, kundi ang tao, hindi lamang tayo nagpapadala sa ating emotion, ang tao ay likas na mayabang. Okay? Mayabang tayo. Kaya when we serve, minsan mali yung pag-serve natin. Ganyan daw, ako, if I will serve here and then ang yabang ko, itong mga to, wala tong alam sa Bible, ako lang nakakaalam. Hindi ako makakapag-serve and I will not glorify God sa mga bagay na in truth, if I did not study it apart from the grace of God and apart from the Holy Spirit teaching me His Word, wala rin akong alam So, paano ako makakapagyabang?
Di ba? Dahil ako yung unang natuto sa bagay na ito. But in reality, ang tao po ay likas na mayabang. Iba-iba yung level natin ng ating mga kayabangan, okay? Pero lahat tayo ay may kayabangan. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga sarili. Okay? Alam niyo ba kung bakit sinabi ni Jesus, yung binasa natin kanina, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give life as a ransom for many? Kung bakit yun yung kanyang itinuro? Nag-uugat kasi ito, naka-root kasi ito sa request ni James at John. Basahin ko lang lamang yung context na ito para makita natin kung bakit sila kinorek dito ni Jesus Christ. Mark chapter 10, verse 35 to 45. Basahin ko yung buong context, Kasi, yabang kasi ng dalawang to eh. Pag ako, binabasa ko din to, gusto ko din pagsabihan si John and James eh. Pero ako din mayabang eh. So, kailangan natin matuto tayong lahat sa bagay na ito. Sabi doon, and James and John, the sons of Zebedee, came to him and said to him, kay Jesus Christ, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. Grabe, no? Gawin mo ang mga bagay na aming sasabihin sa iyo. Sundin mo kami, ha? Grabe, no? Di ba? Dito yung pinapakita yung... Alam mo, wala namang problema si James and John ito, no? Kumbaga, maayos naman talaga. Pero dito, nire-reveal lang. Kaya sinasanctify pa rin sila ni God, eh. Pinapakita ni God. Tinuturuan pa siya. Siyempre, sabi nga, new believers are like unbelievers pa. Kasi bago pa lang sila, eh. Natututo pa lang sila, eh. Tayo din naman, di ba? Hindi naman, nung naging Christian kagad tayo, okay na ba ang lahat? Di ba? Hindi naman tayo lahat ng susunod na. Hindi. We grow pa. So, this is a time for James and John to learn. Okay? Napakabait ni Jesus Christ. Nakikita natin yung sagot niya dito. And he said to them, di ba? Hindi, yabang yun naman. What do you want me to do for you? Okay? And they said to him, grant us to sit at one at your right hand and one at your left in your glory. Jesus said to them, napakabait niya ni Jesus Christ eh, you do not know what you are asking. Hindi mo ba naintindihan yung tinatanong mo? Are you able to drink the cup that I drink or to be baptized with the baptism with which I am baptized? And they said to him, we are able. Pwede naman di ba? And Jesus said to them, the cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at the right hand or at the left is not mine to grant. But it is for those for whom it has been prepared. Sa akin yun actually. The joke lang. Mas mayabang mo pala ito. So may prepare. May prepared na kung para kanino yun. And when then the 10 heard it, they began to be indignant at James and John. Kasi yabang naman talaga eh. Sobra kayo ang kakaiba dito, parang sinasabi nila, mas worthy kami kaysa dito sa 10 ito. Mas righteous kami. Siyempre, naririnig ng mga disciples eh. And Jesus called them to him and said to them, you know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them. Ano ba, yung rulers, they abuse the authority. They're lording it over. Kumbaga ako, may position ako as a pastor, I lord it over. Kumbaga, parang Panginoon niya, ako lang nasusunod at ako lang yung dapat na masunod. Parang ganun yung lording it over. Okay, parang autocratic siya. Okay? So, dito, sinasabi dito, verse 43, but it shall not be so among you. Hindi kayo dapat ganon. Hindi kayo mayabang, hindi kayo nakatingin sa inyong sarili. But whoever would be great among you must be your servant. Ang galing ng turo dito ni Jesus Christ eh. Huwag kayong mayabang, huwag kayong mapagmataas. Huwag yung isipin na ang galing ninyo kaysa sa iba. But serve and continue to serve. Be a servant. Sabi nga dito, and whoever would be first among you must be... Gusto nyo tunay na, maging tunay na humility. Serve everyone. Huwag kayo yung parang, ako yung pastor, o sundin nyo lang ako, ito yung dapat. Siguro, napansin nyo naman yun,
Sabi ko last Sunday, o sige, para hindi tayo makaabala dito, we'll park. Sige, I'll give it, ako na lang mauuna, I'll park my car doon. Kasi I can lord it over you eh. Pwede kong sabihin, I'm your pastor, dapat meron akong sariling parking space dito. Hindi, because I want to serve you. Okay lang sa akin na ako yung mag-serve, ako na lang kunyari ang maglalakad pabalik. Because that is part of serving. Hindi ko kasi pwede na parang tamang I'm going to Lord. Pwede ko naman gawin talaga na ako mag-park dyan. But I want to set an example na walang mataas kahit kanino. We are to serve one another. Okay? Kasi sabi dito, whoever would be first among you must be slave of all. Paglingkuran mo ang lahat. Gusto mo na maging kaluwaluwalhati ka, tunay na ikaw ay tunay na nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, maglingkod ka ng buong puso ng may pagpapakumbaba. Huwag mong itaas ang iyong sarili. Kaya dito, in ending, sabi ni Jesus Christ as a reminder sa kanilang lahat, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Isang problem natin when we serve is pride. Kaya po hindi tayo minsan nag-grow in terms of our service to other people is because of our pride. Minsan makapag-serve lang tayo, feeling natin, ang galing-galing na natin. We have to be very careful. Especially kapag meron ng appraisal, ina-appraise ka na ng mga tao, praise ka, ganyan. Be very careful with that. Be very, very careful. Kasi nga po, tayo po, nafe-feed madalas ng ating mga pride. You would think that you are better than others. But be reminded, whatever we can do in serving God, it is only by His grace. Siya ay nagbigay ng enablement, siya ay nagbigay ng wisdom, siya ay nagbigay ng lahat ng ito sa ating lahat. Kaninong glory ngayon dapat ito? Sa Kanya lamang din. Dahil tayo ay nagpapasakop lamang. Dahil tayo alam natin, makasalanan tayo, niligtas ni Kristo Jesus para magpalaya sa kasalanan at tayo ay makapaglingkod sa ating Diyos. So we are to serve with humility. Tamang pagkilala sa ating mga sarili kung sino tayo at kung sino ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Huwag nating tularan ang halimbawa ng mga disciples na ito ni Jesus na mali ang naging kanilang mga puso. Pero na-rebuke sila dito, no? They learned naman eh. 'Di ba? They died for Christ. 'Di ba? At puro sila minartir maliban lang kay John. Si John namatay siya in old age. Pero others, si Peter, martyred siya. Ayaw daw niyang ipako ng katulad ng kay Jesus. Pinako siya na nakabaliktad. Dahil sabi niya, I'm not worthy to be crucified like Jesus Christ. So yung crucifixion niya, baliktad. Parang mas nakakahirap yun, ano? Kung ating titignan. Pero yun nga, si Stephen died by the sword. Most of them died by the sword. And si Paul died by the sword. So they died for Christ. Ganon din tayo. Walang tinawag siguro sa atin for martyrdom. Hindi ko lang alam kung ako pwede din. Hindi natin malalaman kung kailan. Pero alam ko gift ang martyrdom. Hindi siya yung para sa So, ang hirap nun na papatayin ka because of your faith. Parang, okay, yeah, I'll do it. Kung ako tatanungin, automatic yun kay Christ ka kagad, maliban na lang kung ito-torture ka ng 10 taon. Pero yun nga, we are to die to ourselves. And that is the way of humility. Okay? Serve with humility para maging masaya at maging madali ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay? So coming from Mark 10:45, mahalaga na ating matandaan ang application sa passage na ito. We serve because He first served us. Okay? Naglilingkod ako kasi ako'y pinaglingkuran una ng aking Panginoong Jesus. Sabi ni Steve Robinson, and I quote again, as Christians, the why of our serving can't be any less and need not be any more than Jesus. Because if it is, when the circumstances of our lives or conditions of our service change, we will walk away, either literally or emotionally.
Okay, may tumatawag sa akin. Si Sister Rosalie. May problema siya siguro. Okay, either literally or emotionally. We need to remember that the why behind our perseverance is something and someone that never changes. We persevere in our ministry, in serving because of Jesus Christ. Not because, pag nawala akong bilang pastor dito, wala na. Hindi. We persevere only because of Christ. Hindi yung pwedeng sabihin, pag nawala ako sa worship team, pangit na. Wala na. Hindi na maganda yung pagpipindot sa PowerPoint. Di ba? Yung isa pala, bilis no? Tapos na. First song pa lang, nasa ending song na. Nasa announcement na. Okay? So, we persevere because of Jesus Christ. I want you to do that. By God's grace, I thank the Lord that we are, di ba, persevering. As I am persevering in Christ, you also persevere in Christ. Let's follow Christ. Yun yung pinaka-importanting makita natin lahat. Lahat tayo sama-sama na sumusunod kay Kristo. Okay? If Christ came to offer up Himself for us, He came to serve us, He came to free us so that we can serve God, ito din ang ating gawin ngayon bilang mga mananampalataya. Ating tunay na paglingkuran ang ating Diyos. Sabi nga ni Paul, Romans 12, 1 and 2. Ito yung actually huli, naalala ko ito yung huli kong turo sa worship team retreat dati. At alam niyo na, ito siguro, Romans chapter 12. Okay? Verse 1 and 2, sabi dito, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Tayo din ay tinawag ng Diyos na ating ialay ang ating buhay sa ating Diyos bilang ating spiritual worship sa Kanya. Ialay natin ito ng may paglago sa kabanalan dahil tayo ay nakatanggap na ng awa ng Diyos. Paano natin maiaalay ng buong kabanalan ng ating mga sarili sa Diyos? Ang sagot po nasa verse 2. By not conforming to the world, but to transform our minds in accordance to the Word, to the truth, as we are being transformed. We can then test and discern the will of God kung ano ang mabuti at ang perpekto sa Kanyang paningin. So, we can only offer our lives holy as a living sacrifice kung tayo din patuloy na lumalago sa Kanyang salita. Okay? Dahil ang salita niya ang siyang magka-transform sa atin, salita niya ang magbibigay sa atin ng capacity to discern what is true and perfect before God. So may panawagan sa verse 1, may instruction na ibinigay sa verse 2 upang ating magawa yung verse 1. Mahalaga yung verse 2. Hindi yung, kasi minsan naiiwan na yung verse 2 eh. Gusto lang yung verse 1. Ay, oo, i-offer ko na ang aking sarili as a living sacrifice. Hanggang doon na lang. Pero may instruction sa verse 2 eh. Kaya importante na makita natin. We are then to follow verse 1 by valuing verse 2. Offer your life as a holy and living sacrifice, but by not being like the world, by growing in the Word, so that we may know the will of God, so that it will result in obedience and for the glory of His name. You cannot glorify God in your service to Him if you are not being transformed by the Word into Christ-likeness. Mahalaga po ito. Huwag niyo sabihin lang na parang, I'm offering naman myself, I'm here naman eh. Pero yung ugali mo pangit. Late ka palagi, wala kang pakialam sa iba, indifferent ka sa iyong pakikitungo, may sama ka ng loob. Alam mo yun, yung, lalo na kayo worship team di ba? How can you sing and then puno ng, sama ng loob, galit, puno ka ng worry sa maraming bagay, tapos hindi ka nagpa-perform ng tama sa work mo, kunyari, tamad ka sa work, okay? Alam mo yun, yung questionable yung lifestyle mo, kunyari, maayos ka sa work, tapos ikaw naman pala, greedy. Alam mo yun, kailangan may transformation sa life ninyo. You can only truly give your life as a living sacrifice by growing. So, ibig sabihin,
anything that you do apart from being Christ-like is not a service to God. Routine na lang. Kasi kailangan kong mag-serve. So bahagi ng ating service kay God, hindi lang yung, alam mo yun, yung presence ninyo dito, kung hindi, yung presence ninyo, bahagi noon yung paglago kay Kristo Jesus. Malinaw? Kasi importante po ito eh. Ito yung, actually simple lang po yung sinasabi sa verse 1 and 2. Kaya nga po mahalaga na ating tignan at tanungin ang ating sarili if we want to serve with joy and truly giving God all the glory that He alone deserves, grow in Christ likeness. Grow in God's Word. Obey it. Sabi ko nga, believe, trust, and obey. Dahil ang ating paglilingkod sa Diyos ay pagsunod lamang natin din kay Kristo Jesus. So mahalaga po ito. We are to offer our lives as a living sacrifice with the condition of verse 2. By being transformed, by being people of the Word. Di ba? Sinabi ko na sa inyo kanila, we are not people of emotions, but we are people of the truth. Okay? Siguro question lamang, as we go through this. Maaring maging question ninyo, paano kung nawawala pa rin ang desire o napapagod na rin sa ministry? I understand that. Minsan nakakapagod talaga eh. Di ba? In a lot of way, lalo na kung kayo, twice pa nga kayo eh. Dahil Saturday, Sunday. Kayo yung ministry na kakaiba eh. It requires talaga perseverance eh. Kaya nga, hindi lahat pwede mag-worship team. But, ito magandang tignan ninyo. If you are available, na binigay sa inyo ni God, na maging available ng Saturday and Sunday, siya na naghanda noon. Diba? We are His workmanship na may prepare na siyang good works para sa inyo. Inilatag na sa inyo ni God yun. For worship team kayo. Di ba? Hindi lahat may ganyan, di ba? Yung iba gusto mag-worship. Ako pwede ng Saturday. Kayo, you have that privilege. Dahil binigyan kayo ng time ng ating Panginoon to serve Him in that ministry. So be thankful. Kasi ibig sabihin, talagang plano ito ng Panginoong Diyos sa inyo na kayo ay makapaglingkod. Dahil special ministry ito, hindi ko sinasabing mas mataas siya, but mas mataas yung requirements. Okay? Mas mataas yung, alam mo yun, mas mapagmatsyag ako pagdating sa life. Okay? Kasi kailangan yung nakikita ang inyong buhay. Kasi you're standing, people are seeing you worshiping, and then paano pag nakikita yun? Sa labas pala, nagsusugal kayo, di ba? O kaya nakikita nila kayo, na manginginom, di ba? So, parang nagtutong its, di ba? Di natin alam pala, si Diana, kaya nakikita mo pa ikot-ikot yung e-bike dito, nagpapataya. O kaya nagpapautang, 5'6", ano? Oo, di ba? Para, syempre hindi. Kasi you are worshiping that God, and I don't want you na parang i-deceive yung mga tao dito. Like, we are not to deceive them na meron tayong life na hindi ka puri-puri sa ating Panginoong Diyos. Kung napapagod kayo or in some way nawawala yung desire, go back to Christ. Remind yourself of His life, how He served us, how He offered up His body for us, how Jesus showed His love for us, and find again that purpose in serving Him. Balik lang tayo palagi kay Christ. Di ba? Di ba tinuro ko yun last Sunday? Fix your eyes on Jesus. Di ba? Tingnan natin palagi yung example niya, yung kanyang buhay, yung kanyang ginawa. Siguro wala na tayong masasabi pa, nakakahiya actually. Kung sabihin natin, mas mahirap naman yung buhay ko kay Jesus Christ, no? Namatay nga siya eh. Oo, di ba? Ikaw kaya, gusto mo ipakaw kita sa krus? Meron akong krus dito. Kaya nga when we see Christ, mawawala lahat ng yung reklamo mo sa buhay, lahat ng mga, kung ano man yung sitwasyon mo na ikinakasama ng loob, go to Christ. Okay? In truth, there are times na nahuhulog tayo sa ganitang sitwasyon. It's nothing new. Okay? Ito ay dahil tumingin tayo sa ating mga sarili. Tumingin na tayo sa ating kakayanan. Tumingin na tayo sa ibang tao. Tumingin na tayo sa ating na-accomplish at hindi kay Jesus. Yun lamang yun eh.
kung bakit tayo minsan na-discourage, ayaw na mag-serve, dahil iba na ang ating tinignan. Pero kung araw-araw tinitignan mo, kaya nga 'di ba, teach the gospel to yourself daily. 'Di ba? Yan yung payo ni Jerry Bridges na ating paalalahanan palagi ang ating sarili ng gospel para makita natin kung sino siya o kung ano yung dapat na ating maging buhay. Ang problem ay hindi ang trabaho sa ministry, hindi ang tao na kasama natin sa ministry o sa church. Ang problem ay iba na ang ating tinitignan. Hindi na si Jesus. Kaya kapag na-depress, nawala ng gana, ikaw ay magsisi, talikuran mo ang iyong makasalanang ginagawa at muli mong ituon ang iyong mga mata kay Kristo Jesus. Siguro magandang pag-isipan din ay ang katanungan na ito. Do I present my body as a living sacrifice? You can think about it, pray about it. Do I give everything or do I just give a section of my life? Alam mo yun, parang as you serve, siguro magandang makita, no? As you serve your company, if you're working, or anyone with all enthusiasm and with all joy and with all ability, sana ganun din tayo pagdating ng ating paglilingkod sa Diyos sa araw ng linggo o sa araw ng paglilingkod sa Diyos. Hindi nyo siya paglilingkuran ng tira-tira na lamang ng inyong oras. If you can serve others with your all, give the best service to God. Dapat mas best kay God. Okay? More joy in serving Him, more great ideas on how we can glorify Him, more desire. Okay? Huwag naman yung parang mas excited ka mag-work rather than mag-serve. Hindi ko sinasabing masama ang mag-work, pero dapat mas enthusiastic ka. Mas may joy ka na nakakapag-serve sa Panginoon. Kanino ba galing yung work ninyo? Kay God din naman So it's a blessing from the Lord. So, more love for the work of God has assigned you in His kingdom. If you can sing sa karaoke ng Bigay Todo, okay? Alam mo yung gustong-gusto mong sabay na sabay dun sa dots ng video, okay? Mas lalo sa inyong pag-awit sa Kanya. Di ba? Kung kaya ninyong i-memorize ang lyrics ng secular songs, ng katulad ng Bohemian Rhapsody, ng Shape of You, nako, delikado pa yun. Napaka-sinful ng kantang yan, Okay. Kabisado mo pa yung Dancing Queen, kaysa sa Amazing Grace. Yung parang habang nagbibidyoke, ito yung lyrics, hindi ko na kailangan yan, kakantahan ko kayo. Sana mas higit sana sa ating pag-worship sa ating Panginoong Diyos. Kasi if we can do that in secular things, we can do it and we are to do it better. Kumaga, hindi siya dapat comparable. Okay? Dapat ginagawa natin ang lahat sa ating pagpupuri, paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Why we serve? Dahil si Jesus ay nag-serve para sa atin at ako'y disciple niya, susundin ko yung kanyang naging example kung paano maglingkod sa kapwa. He served until He died for us to give us eternal life in His name. Nawa mapuno kayo ng pagpapasalamat, pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos, kay Kristo Jesus, sa inyong paglilingkod sa Kanya. Before we end, bibigay ko lamang ulit yung inyong time for this. Divide ulit tayo. And then, siguro 3 na silang lalaki, ganun pa rin mamaya. 2-2. Post ko lang. Okay. So, how does knowing the mercy of God motivate your service? Okay, what are the tipping points that cause you to embrace the world's way of thinking when serving is tough? Kung mahirap yung iyong what are the tipping points that cause you to embrace the world's way of thinking when serving is tough? Ano yung mga bagay na kung saan ka nahuhulog sa mundo kapag mahirap na
Kaya daw, siguro, pwede niyong i-share dito, kapag mahirap yung sitwasyon, nawawalan ka ng gana, parang gano'n. O kaya, nawawala yung concentration mo in serving the Lord. Ano yung mga pag-embrace mo sa pananaw ng mundo? Ano yung challenge ninyo? Siguro anak ko, o kaya siguro asawa ko, o kaya siguro trabaho ko, anything. Kasi meron mga ano yan, may mga reasons kung bakit nagiging tough yung serving natin sa Panginoon. Okay? Number 3, what is it about how Jesus served on earth and serves us now that encourages you in your service? Ano yung nag-encourage sa paglilingkod ni Jesus na nakita ninyo na nag-encourage din sa inyo na maglingkod din ngayon para sa kanyang kaharian? Okay? Sige, let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Thank you, Lord God, for teaching us why we are to serve. And that is because we are disciples of Jesus Christ. We follow Him because He came not to be served, but to serve. And help us, Lord God, na ang aming tuon lamang ay si Kristo at kaluwalhatian lamang din ang iyong pangalan. Thank you, Lord God, for your word. And sa divided session po namin, kayo din po ang manguna sa kanilang sharing. At meron po akong ipapauwi din sa kanilang mga article, Lord God, na kanilang basahin. At later on, after nilang basahin ito, help them, Lord God, to meditate on it and to learn from that article. So thank you, Lord God, for this afternoon, for this day that you have given us, Lord God, to spend time together sa worship team, and listening to your word, being reminded, Lord God, on how we are to serve you. We pray, Lord, ng lahat po ng applications na aming pong natutunan sa araw na ito ay tunay na aming maisabuhay. So maraming salamat, Panginoon Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen. Okay, so you may be divided na.